Hi Aries, mid-month of October 2025, ito na po. Ang inyong reading, kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Siyempre pa, mensaheng gabay lamang po. Energy check tayo Aries, mid-October. Anong kailangan yung marinig ngayon? Guidance po para sa mga taong ito. Message? Aries, mid-month na tayo, October 2025. Ano kailangan nyo marinig right now? Guidance, advice po para sa mga taong ito. Aries. Okay. Okay, ayan na. May ilang umangat na. 9 of Wands, na napakasipag nito. 5 of Wands. The High Priestess. King of Wands. The Hermit. The World. 7 of Pentacles. 4 of Swords. 10 of Pentacles. So, Aries, nanimbang ako sa cards nyo ha. 50-50 tayo kasi umaangat ang paglaban nyo sa buhay. Yung energy as an Aries, you are ruled by planet Mars, which is the planet of energy. Andito, nagsisikap kayo, nanlalaban kayo. Para saan? Sa pamilya, sa pera, ayan, trabaho, relasyon. Pero at the same time, in a way, maaaring ang ilan sa inyo, again, general reading tayo, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ng bawat isa. 50-50, yung 50%, andito may pagka low-key. Maring deep inside, yes, yung mga aura nyo, on fire. Pero marahil deep inside, pagod na rin pala kayo. Ang hirap ilaban ng ilang situation. Bumababa ang enerhiya. Hindi na pala okay. Okay? Ganon yung message na nakikita ko rito. Pero alam nyo, Aries, itong pagsisikap nyo, paglaban nyo, ito yun 5 of Wands, 9 of Wands. Island Moon Child, the world. This is a great sign na sa-success yan. Sumasuccess kayo. Hindi po nababaliwala yung hindi naman sa pakitang tao lang natin yung aura. Okay, kung ano yung kayo, yung pinapakita nyo sa trabaho, sa ilang tao sa paligid, pero nagpapakatatag kasi kayo para dito sa ilang laban. May ilang laban ba kayo sa buhay, guys? Lahat naman tayo may laban, ano? Pero kung hindi tayo magiging practical, for some of you, meron ba kayong pinaglalaban na hustisya? The world is here. Justice. When it comes to relationship, family, money, kumbaga, hindi po isang legal advisor si Moonchild. Meron ba kayo tinataas, ipinapaangat sa husgado? Wow. Sa husgado or anything related sa governments? Justice. Meron kayong nilalaban dyan. I-claim na ba natin, lalo pa, kung eto na, Moonchild, true. Parang, hindi okay, nakakapagod rin pala, bigyan ng proteksyon, ipaglaban ng relasyon. Ibinigay nyo na yung best nyo. Okay. Ayan na. Aayon ng batas ng isang api. Ayan. The justice, yung justice na deserve niya, the world. Umiikot yan, ups and downs, highs and lows, pero naka-upright sa atin. Claim na natin, especially for some again na merong pinagdadaanan or pinaglalaban. May ipapanalo niya yan. Okay? Lalo pa, the Hermit is here. Again, napaangat, hindi lang yung kayo mismo ha. Ito na yun someone advisor, legal advisor, someone expert sa situation nyo. Or sa isang ermitanyo, ay kagaya ni Moonchild para sa ilan, na nagiging bukas dun sa ideya na merong pwedeng tumulong sa inyo. Sa mga laban na ito, hindi kayo nag-iisa. Okay, may suporta po akong nakikita. May ipapanalo niya yan. Claim na natin yan ha. Oo, ganung energy yung nakukuha ko dito, guys. Other messages, kung hindi yan mag-apply, for some of you, pahinga pag may time, ha? Lalo nga kung parang pagod na. Baka hindi nyo na nararamdaman kasi meron kayong gustong ma-reach. Alin yun? Meron kayong gustong ma-achieve. Meron kayong gustong maipanalo. Meron kayong gustong makitang success. So, ito, hinay lang din.
Hinay lang din. Pahinga pag may time. Kaya nakahiga kayo dito. Physically, mentally, emotionally, or spiritually, the hermit, the high priestess, do some reflection, listen to your body. Sa part na yan, kayo po ang higit na makapagsasabi. Okay, other messages. May travel ba? The world ay narito. Kahit sa simpleng pagpaplano, the Seven of Pentacles is here. Unti-unti. Okay, or kung meron kayong hinihintay na ilang anything connected abroad, kahit sa simpleng plans, ideya, unti-untiin yan, again, sa success. May chance, malaking chance na merong opportunity pagdating sa part na yan. Maganda po. Other messages, the High Priestess, the Hermit, for 10 of Pentacles, ito yun eh. About home, family. Meron ba kayong, for some, meron bang liwanag kayong gusto makita sa part na yan? Meron ba kayong naayos, pinapaayos, dumadaan ba kayo sa house renovation? Kahit sa simpleng pagpaplano, guys. Abundance, 10 of Pentacles, this is a great sign. Then, nasa-success, umaangat kayo, nagle-level up kayo. Someone older, kita mo dito sa deck na ito, someone older or younger, dalawa lang naman yan, pero more on sa maturity yung nakikita ko dito. Meron kayong higit na pagtutuunan or paglalaanan ng atensyon. Could be someone, father figure, older, parents, guardians. Yes po. Hindi kailangan nilaliman yon, pero so, reversal yung energy natin, ha? So, kahit kung kayo nasa ibang bansa ngayon at kailangan kayong kumonekta, kamustahin sila. Na-mention ko po ito kanina sa mga sign kasi magkasunuran lang kayo, pero regardless, baka merong someone, di ba, especially kung ito ay inyong mga parents, guardian, someone older sa family, hindi sila nagsasabi. Maraming chances na hindi nila napapaangat yung boses kasi ayaw ka na nilang istorbohin, lalo pa nga kung kayo yung mga nasa ibang bansa. So, ayaw ka na nilang pag-isipin or pag-alalahanin. So, kayo na itong magpaangat. Kasi baka namimiss lang kayo, okay? Baka namimiss na kayo kasi sa sobrang busy nyo, may pinaglalaban kayo. So, connect. Kahit over the net, communicate. Kamustahin din sila. Okay? Kasi baka kailangan ng assistant nyo rin. Itong ilang taong ito sa inyong buhay, pamilya. Positive naman guys ha, hindi kailangan laliman. Or, yun nga, kailangan lang ng something focus and attention naman sa part na yan. Other messages, Aries, ang daming nais iwan ng baraha. 7 of Pentacles, 10 of Pentacles. Meron pa kayong about money? Maganda na oo, maganda na. Pero walang perfect na situation. Baka dito kayo, ito yung pinaglalaban nyo, hinahabol nyo, yung mga kota, yung ilang bayarin. Why not? Baka yung assistance ay nasa pamilya, sa parents mo. Merong pwedeng tumulong ha. Kung hindi to someone legal advisor na na-mention ko kanina, financial advisor, this is the best time to consult someone expert. General reading tayo. Depende sa itinatakbo ng inyong buhay. Physically, mentally, emotionally, kumonsulta sa mga profesional. Kahit sa simpleng pagpapayupo, meron akong assistance na nakikita, hindi kayo dito nag-iisa sa ilang laban nyo sa buhay na hindi nagiging magaan. Okay? Or, ayun nga, pagdating sa pera, the world, 7 of Pentacles, halimbawa pagdating sa bangko, sa gobyerno na na-mention ko kanina, merong assistance sa part na yan. Sa paglo-loan ba ito? Or merong maglo-loan, merong kailangan, merong matutugunan, may solusyon, may resolusyon po. Hindi kayo nag-iisa sa ilang laban na ito. Lalo kung kayo yung mga very family-oriented ang umaangat sa inyong baraha ngayon, Aries. May ilang focus sa pamilya. Or, alam nyo, the world kasi ay narito. Jupiter. Ma-mention ko si Jupiter bago ang lahat. Jupiter is the planet of luck,
Kung nakakapakinig na kayo sa ating ilang general readings, marahil naririnig na to kay Moonchild. Still, ito si Jupiter is currently in your 4th house of home and family. The world, ito yun, no? Maganda timing ang mga situation. May ilang focus lang kayong kailangan bigyang diin sa part na yan. Tahanan. Or why I'm getting a message, kasi sign of good luck, guys. The world, 10 of Pentacles, abundance, financial abundance ang umaangat sa success, sumasukses for some of you na merong ipinaglalaban. Meron ba kayong ibinibenta? Especially for some na nasa real estate. Meron ba kayong binibenta na property? O meron kayong bibilhin? Maganda po ang possibility this time. Yes po. Claim na ba natin yan? May improvement po or even development when it comes to your home and family sector. Hindi madali, pero as long as lumalaban kayo, patuloy kayo nagsha-show up, nagsha-showcase ng inyong mga natural na kakayanan sa showtime. Ayan. Hindi nyo binibitawan ang bataan, cherries. Yung ilang gusto nyo ma-achieve talaga. Yan po ay hindi nababalewala. Pahinga lang din pag may time. Okay? Huwag pabayaan ng sarili. Paano nyo nga naman magagampanan itong ilang gusto nyo pang maritain or ma-achieve or gusto nyo maipanalo sa buhay kung kayo mismo ay baka pagod na. So, more on self-care and self-love. Huwag rin pababayaan ang iyong kalusugan. Ito yung umangat na guidance advice, messages na marahil kailangan yung marinig mid-month of October 2025, Aries. Hi Taurus, mid-month of October 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Energy check tayo. Tayo po ay general reading, Taurus. Of course, just only take what resonate pa rin. Anong kailangan yung marinig ngayon? Mid-October, Taurus. Mid-month message. Guidance advice para sa mga taong ito. Energy check po. King of Pentacles. Ay pa tayo. The Tower. Guidance advice para sa isang Taurus. Maring makapakinig nito. Mid-October. Two of Wands. Tumatalon. Ayan. Paisa-isa. Alam mo, maraming chances po na minsan kumpol na bumabagsak. Pero ito, kagaya nito. Kunin natin yung pinaka nasa ibabaw, the devil, hindi kailangan katakutan, laliman. May kalakip lamang ito na mensahe sa mga talon. Ayad pa tayo ha. Taurus. Sige, tingnan muna natin. This is the Two of Wands. The devil. Ten of Swords. Okay, may hugot. So, dito pa lang guys. Hindi po isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo guys ha. Physically, mentally, emotionally, or even spiritually, listen. Listen to your body. Kung anong sinasabi niyan. Sa part na yan, kayo po higit na makapagsasabi. Kasi, ayan. May ilang hindi okay. Okay? Eto, sige. Tignan muna natin. 10 of Cups. 10 and 10 ang rating. 5 of Pentacles. King of Pentacles, the Tower. Kasi Busy and productive yung nakikita ko dito. Ang hirap minsan i-balance the Two of Wands ng ilang priority or priorities. Andito na lahat guys. Pamilya, pera, trabaho, social sector, ilang friendship, relasyon. So, ang daming pwedeng ihain ng universe mid-October para sa inyo na in a way, baka nabibigyan kayo ng restrictions or limitations doon sa ilang sector na ito na hindi nyo nabibigyan ng buong atensyon or buo yung kayo. Kasi nga sa dami. Okay? At dito, hindi nyo na mapupuna or maring maramdaman kung ano yung tinatakbo o sinasabi ng inyong mga katawan. So, very important to listen. Emotionally, physically, kanya-kanya tayo ng hugot dito guys ha. May 10 espada na nakadagan sa kanya. Hindi kailangan katakutan, pero pakiramdaman ang sinasabi ng katawan.
Dalawa lang naman ito, si the devil. It's either, ito yung unhealthy approach natin. Hindi naman tayo perfect. Kasi nga, hindi naman perfect ang buhay. Maraming ganap, okay? Especially kung may mga bagay pa or pagkakataon na hindi nyo inaasahan. At dyan, maaring meron kayong nakakalimutan or merong nakakalimot sa inyo, reversal tayo. At dito, para sa ilan, especially na meron ng karelasyon, pamilya, asawa, mga bata, 10 of Cups kasi, naka-reverse. Feeling nila or feeling mo, nagkakaroon kayo ng distansya. Parang disconnected. Nagkakaroon ng detachment. Kasi ang daming ganap. Ang hirap i-handle all at once ng mga situation. Okay, so paano gagawin natin dito, Moonchild? Boses, unahin na yan, okay? Pangatin yung maturity, gamitin ang boses, connect, communicate. Sabi nga nila, ang mga sitwasyon ay may dadaan sa mabuting usapan. Yan yung pinakauna ko, paliwanagan, ayan, compromise sa inyong mga kapareha. Maunawaan naman yan, okay? King of Pentacles, kung connected ito sa inyong mga boss, ayan, sabihin niyo talaga, hindi. Communicate lang din. Okay? Communication is the key sa aking nakikita. Isa-isa lang. Iwas kayo sa pressure. I feel na maganda. Andito yung productivity as I've mentioned. Patuloy kayo maging bestie. Magagamit niyo yan para higit yung mapalago yung kayo mismo sa trabaho man or sa relasyon. Pero papahinga lang din ha. Ito yung pinaka nakikita ko. Or why not? This is a sign for some of you. Parang note to self na to kay Moonchild. Maging healthy yung approach. Idamay nyo na ako dito, physically, mentally, especially kung may mga pinagdadaanan talaga kayo sa inyong mga puso or puso, charis. Yung mga hindi kagaanan. Mga lalo pa yung mga difficulty financially, physically, andito na lahat guys eh. So, depende yan ha. Yung approach nyo, balance ng walang pagkakulang or pagkasobra. Halimbawa, if this is about physical health, ayan, why not try something new, something different, para sa mas healthy nyo na. Okay? Pagtuunan, best time ito, mid-October, to focus on you. Focus on your health. More on self-care and self-love. Yes po. Oo. Kasi parang marami nang nangyari. Maraming pangyayari para sa ilan na hindi naging madali. Especially kung dumadaan kayo sa painful na situation right now. So, hindi nyo rin naman kailangan madaliin ito. Okay? Isa-isa lang. One day, one step at a time. Wala namang agad-agad ay okay na agad or success na agad ang mga situation. Ayan. Ayan yung ilang messages na nakikita ko. Or may ilang kayong focus. 10 of Cups kasi andito na lahat. Pamilya, mga bata, tahanan. Ayan po. Ayan yung guidance. Diretso lang tayong iniwanan. Stay healthy guys. Note to self din to kay Moonchild. Ito yung umangat na guidance, advice, messages para sa inyo mid-month of October 2025, Taurus. Hi Gemini, mid-October 2025, mid-month na tayo. Anong kailangan yung marinig? Guidance po. Mensaheng gabay lamang Gemini. Energy chart tayo para sa mga taong maring makapakinig nito. Gemini, ayan o. Live na live tayo sa TikTok. Hindi ko pala napindot. Nasa Gemini na tayo. Naka-mute. Laban natin to guys. Gemini na po tayo. Anong kailangan marinig ng mga Gemini? Message? Anong kailangan marinig? Energy check tayo. Para sa Gemini, mid-month. Ayan, kumpol na bumagsak. Mid-October 2025. Okay. So, hindi natin ito pipigilan.
Four of Pentacles, the Judge, 4 and 4, pagdikitin natin. Four of Cups, the Judgment card, Page of Cups, Seven of Cups, Ace of Cups. Ayan o, hindi na naman pantay si Moonchild. Uurong ko lang po kayo. Ayan. Nine of Cups. Temperance, Nine of Swords, the Fool. Okay. Romance. Ay, biglang si Moonchild. About romance yung nakikita ko. Love, relationship, partnership, marriage. No matter what your relationship status, Gemini, Ace of Cups, Nine of Cups. New connections, new friendship, new love interest, single. May paglawak ng network akong nakikita. Parang may mga pagbabago, may kaliwanagan. So, dalawa lang ito is either someone new, if ever. Para sa ilan, tayo ay general reading, Gemini, or someone from the past. Meron ako nakikita merong umangat na card of renewal, rebirth. Parang nasisimula kayo sa una or mabibigyan kayo ng opportunity na magsimula sa una for some of you. Okay? So, more on love. Love is in the air. Mid-October para sa inyo, Gemini. Okay lang ba yun? Moonshot, wala dyan yung priority ko. Why not? Kung higit kayong maglalaan ng oras, atensyon, may ilang pagkakataon ako nakikita work-wise, andyan yung pagkapit nyo paghabol nyo sa goal nyo. Huwag lang kayo mainip. Love man or career, temperance card is in reverse. Para nainip na ang ilan sa kakahintay. Yung tamang opportunity, kalmahan, dumadaan kayo ito isang proseso. Okay, na hindi nyo kailangan madalian. Pero mabalikan ko yung love, ha? Seven of Cups, Page of Cups, andito lahat ng indication ng love life. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Limitless din yung energy. New beginning, someone new, may ilang offers, opportunity, choices, options, humahaba ang inyong mga buhok. Yes po, meron ba kayong pinagpipilian and in a way, nagiging picky na nga kayo? The Four of Cups. Seven of Cups. Ang dami niyan. Umaangat ang inyong mga aura, yung pagiging magnetic nyo, yung inyong mga ganda. Na meron kayo, hindi nyo pa man yan maisap, Moonchild, parang wala naman. Meron. Maring naka-hide lang ito for some of you kasi may ilang reversal na baraha. Pero napupuna ka single, especially kung ready ka naman na to mingle, the Fool is here. Go with the flow, have fun, enjoy. Meron bang ilang events, party, connected to work or for pleasure, ilang party invites? Kung pahintulutan mo ito, again, may ilang possibilities, new love, new beginnings, new friendship, enjoy din pag may time. Sabi kasi ni Moonchild sinunod mo yung payo ni Moonchild. Kung hindi pa kayo handa, wag madaliin. The Four of Cups ay narito, Four of Pentacles for some na andito pa. Especially kung meron kayong pinagdaanan na hindi kagaanan sa relasyon, hindi nyo kailangan madaliin. Sabi ko nga, temperance card. Unti-unti. Ito ay isang proseso. So, papakiramdaman nyo ang inyong mga sarili ha. Kung ready na ba talaga din kayo, it's up to you. At the end of the day, it will be up to you. Pero kung pahihintulutan nyo lang, of course, mali kasing more on sa outside your comfort zone, Gemini. Oo. Ngayon pa lang, meron ba kayong especially kung nandito kayo sa dating stage, getting to know each other pace, meron na kayong kinikilala, napapangiti si Moonchild. 9 and 9. Maraming malawak, maraming possibilities. Maganda po. Maraming higit na maging malalim pa ang inyong connection. Okay. Okay lang ba yun? Kung hindi yan mag-apply, 4 and 4 about family, home,
umangat yung pagiging young, the Fool, Page of Cups, Judgment card, someone young, or about sa, especially kung meron na kayong kids, meron kayong ipa-priority sa part na yan. Meron kayong bibigyan ng higit na TLC, tender loving and care, when it comes to family, someone young. Okay. Or ito yung kayo mismo. Paangatin yung pagiging young, childlike. Sabi ko nga, have fun, enjoy the Fool. Na hindi kayo nagmamadali, aking ulitin, temperance card po kasi is in reverse. At si The Fool, yung tendency ni The Fool, kasi parang happy-go-lucky yung energy ni The Fool, titingnan nyo pa rin. Okay, papakiramdaman nyo pa rin yung bawat hakbang nyo. Kasi baka masyado kayong nag-enjoy or mag-enjoy naman, masyadong nakatingala lang at hindi nyo nakikita yung inyong dinadaanan. So, very important to still be mindful pa rin sa bawat actions or decisions na pwede nyong gawin. Again, balance is the key nang walang pagkasobra or pagkakulang. Gemini. Okay. 4 and 4. At yung nyo, Page of Cups, yung pagiging creative nyo. If ever, wala talaga sa love pa ang inyong atensyon, pwede nyong i-apply ito sa inyong mga buhay, karera, trabaho, negosyo. Umangat yung pagiging malikhain, madiskarte nyo dito. Yes po, may ilang options, positive possibilities guys. Kung ito, Ace of Cups, Page, Judgment card, good karma. Ayaw natin gamitin yung karma na salita, pero ito yung ilang maaring consequences. Especially kung alam mo sa sarili mo na naging, andito lang, yung focus, priority nyo nasa wasto lang, nang walang sobra, pagkakulang, marireceive nyo na mid-October. October? Patawarin po sa boses ni Moonshag. Inuubo, sinisipon pa rin tayo, pero yung, yung good judgment. May something parating, liwanag, may magliliwanag, magandang posibilidad, opportunity po para higit nyong mapalago ang negosyo, ang proyekto, ang relasyon, or ang katayuan nyo, yung kayo mismo, physically, mentally, emotionally, parang umangat yung pagiging young and fresh. Wow, young and fresh ng mga Gemini. Alam nyo kayo mga Gemini, mga younger, kayo looking. Oo. Kayo yung mga twins sa zodiac. Hindi nyo pa man yan ma-realize, pero napapansin ko very young yung inyong mga aura. Sana all. Pero, ang ganda. Mapapasana all ka. Or baka yun yung pinaka-advice lang. Enjoy din pag may time, okay? Parang ang dami yung iniisip, ang dami yung pina-priority, ang daming nakahain sa inyong mga lamesa na baka na-overwhelm ang ilan. Take it easy, don't be too hard sa inyong mga sarili. Take some time off your busy schedule. Deserve nyo yung may kaliwanagan, kaalawanan, pahinga pag may time. Ito yung maangat na guidance advice, messages na marahil po ay kailangan yung marinig mid-month of October 2025, Gemini. Hi Cancer, mid-month of October, mid-October 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyong Cancer. Anong kailangan yung marinig ngayon? Energy check tayo. Para sa iyo Cancer, na maring makapakinig nito, mid-October. Guidance po para sa kanila. Advice, message, Cancer. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message. Cancer, mid-October 2025. Para sa iyo ngayon, energy check tayo para sa iyo na maring makapakinig nito, Cancer. Guidance po para sa kanila. Ayan, may gustong bumagsak, di natin pipigilan. Okay. Cancer, mid-October. Add pa tayo. Okay. Sige. So, unang bumagsak, no? Page of Wands, Three of Wands, meron bang travel? Uy! So, hindi kailangan katakutan or laliman, the devil card, umangat, maring the moon, kayo na to mismo, you are ruled by the moon,
Judgment card, the Seven of Swords. Okay. The Moon. Four of Pentacles, Three of Pentacles. As a Cancer myself, ayan, parang humuhugot ako sa aking sitwasyon din, pero hindi. Anything, kasi kayo na mismo to anything related home, family. Yung security, stability, yung comfort, urong ko lang kayo, di pantay, napaka-imbalance ni Moonchild. Or in a way, ngayon pa lang para sa ilan sa inyo Cancer, tayo po ay general reading ha. Kahit pare-pareho tayo ng sign as a Cancer, magkakaiba po ang bawat isa. The Moon is here. Home, family, as I've mentioned. Meron kayong kailangang i-priority sa part na yan. Merong ilang imbalances, I will be honest, the Devil card is here. Pero this is something naman na mawo-work out. Okay, pagtutulungan, may support na rin akong nakikita. Dalawa lang to, Cancer. Kung hindi to konektado sa isang miyembro sa pamilya, especially kung kayo may mga anak na, the Judgment card, someone young, the Moon, yung mother figure, regardless of your gender. Cancer, maaaring meron kayong paglalaanan dyan. Dalawa lang din kung ito'y miyembro ng pamilya talaga. Someone young, kung may mga anak na kayo, ayan, ipapasok natin. Someone young sa family or older ones. Your guardians, your parents, maaaring kailangan sila ng inyong atensyon ngayon. Okay? Gamitin ng boses sa Three of Pentacles, the Judgment card, especially pagdating sa mga nakatatanda. Di ba ganon? May tendency, halimbawa pagdating sa mga magulang, hindi sila nagsasabi ng mga nararamdaman nila or kung anong kailangan kasi nahihiya or ayaw na nilang mastorbo ka. Especially kung ikaw ay isang breadwinners, providers. So, very important. Kahit sa simpleng pag-angat ng boses mo, Cancer, kamustahin sila. Okay? Baka hindi lang sila nagsasabi kasi. Okay? Yun yung energy na nakukuha ko. Or may ilang talagang palabas minsan ng pera, the Devil card, Judgment card. Feeling nyo parang, when it comes to money ha, medyo may ilang inaayos kayo, inaasikaso, pinaglalaanan. Again, sa ilang aking na-mention, dalawa lang yan, one of your family members. Okay. Or isang nakakasama nyo sa inyong tahanan, sa inyong bahay. If ever hindi yun mag-apply, could be about your physical home, guys, sa inyong mga tahanan. Meron kayong kailangan ayusin, kumpunihin, bilhin. Meron bang dumadaan sa house renovation ngayon? Para doon sa aking na-mention, para ma-achieve ninyo yung comfort, yung security, para komportable ang tahanan, ang miyembro ng pamilya. Ayan, umuulan na naman, guys. Ayan. Sana mailaban natin ito, pero yun yung nakukuha ko, yung attention nyo bilang kayo mga emotional science. Ang puso nyo talaga ay nasa pamilya eh. Hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili. Pero kung kayo'y mga, andyan na talaga yung attention nyo, higit nyong maaring maramdaman yan ngayong mid-October po. Since sobrang nag-highlight dito right now. Okay. Meron kayong gustong ganda na makita. Or maybe ito yung pinaka-advice. Hanggat kaya, no matter how busy your schedule, especially kung kayo mga nasa abroad or nasa ibang bansa, paglaanan ng energy in a way kasi baka namimiss kayo, may nakakamiss sa inyo. So, reversal tayo sa pamilya. Or meron kayong kailangan pagtuunan ng higit na atensyon sa pamilya. Parang higit kayong mapansin nyo na higit kayong hanapin or kailanganin ng ilang mahal sa buhay. Mid-October. Okay? Pero wag iwas kayo sa ilang negativity, sa ilang stress, okay? Isa-isa lang. Hindi niyo naman kailangan lahat, if ever may tension kayong maramdaman, may pagkukulang, hindi naman kailangan solve na agad. Okay, wala namang overnight okay na or success na. So take it easy, magplano para sigurado, try to have
some plans, ayan. Para dito sa ilang changes na gusto nyong makita, para sa ikagaganda, ikaka-comfort, ikatatag ng inyong buhay, relasyon man sa pamilya or tahanan. Okay. May mga maganda guys, maganda. Ito yung kailangan nyo marahil paangatin, I feel na may mga bago sa tahanan. Hindi nagiging madali ang ilang situation. Kaya naman iiwasan natin as a Cancer myself yung ilang nega or negative thoughts. Minsan wala tayong higit na kalaban kasi nga very sensitive emotional sign tayo na aapektuhan yung ilang approach natin sa buhay. So huwag kayong magpapatalo doon sa mga alam nyo hindi makatutulong or hindi magsaserve ng something purpose sa inyong buhay. Okay. Actually, sobrang mag-a-apply to guys. Family home. Oo nga. Si Venus, the planet of... Sandali. Check ko nga. Yes. The planet of love, beauty, attraction, yung ganda, yung comfort, money. Oo, magta-transit po ito sa inyong mga 4th house of home. Sobrang mag-a-apply sa ilang cards nyo. Or pagdating sa mga bata, since si Mars right now, the planet of energy naman ay nasa inyong mga 5th house of children, your kids, your loved ones, love life. LDR, para sa mga nasa long distance relationship, may something energy ako nakikita dyan. Maaaring meron din kayong kailangan higit na pagtuunan sa part na yan. Meron bang, since tahanan na to, 3 and 3, kahit over the net, connection, communication, reunion, since papasok na tayo, malapit na ang holiday season, kahit sa simpleng pagpaplano, pag-uusap over the net sa ilang kapamilya, kaibigan, ayan, or meron ganap sa tahanan, party events, or business man yan, or for pleasure, andito na lahat guys. Page of Wands, limitless ang pwedeng maganap. Mid-October, mid-month of October, Cancer. Okay. So, yun. As long as nandito yung mga nilolook forward nyo, papanghawakan nyo lang yung mga nabe-vision nyo na kayo sa mga susunod na buwang ito ng taon, especially, isa-isa lang ha, kasi parang may pressure akong nakikita. Kasi nga gusto nyong ma-reach yung kagandahan, yung improvement sa relasyon man or sa inyong mga kinalalagyan, tahanan. So, may ilang goals kayo dyan. Ang ganda, huwag kayong matakot, huwag kayong pangunahan ng pag-aalala, nung ilang nega ito, yung ilang demonyo. Iwas tayo dyan. Kailangan natin maging consistent. Consistent, di ba? Ano to eh. Note to self kay Moonchild. Stay motivated, inspired sa inyong mga mithiin pa. Hindi madali ang buhay, pero andito yung diskarte, pagiging malikhain nyo, be unstoppable. Paangatin nyo yung fire in you. Kahit na minsan napapangibabawan, hindi maiwasan ang inyong mga emosyon kasi mga water sign tayo. Okay? On fire, be unstoppable, limitless ka, Cancer, malawak, marami ka pang pwedeng marating, mapuntahan, matutunan. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo, mid-October 2025, Cancer. Hi Leo, mid-month of October, mid-October 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Leo, ano kailangan yung marinig ngayon? Energy check tayo. Para sa mga Leo na maaring makapakinig nito, mid-October, mid-month of October 2025, Leo guidance para sa mga taong ito. Message po. Leo, patawarin po sa boses ni Moonchild. Inuubo pa rin tayo. Guidance para sa mga Leo ngayon. Mid-month of October. Page of Pentacles, unang bagsak. Manifestation card, guys. Pinakamaliit na deck natin ito. Manifest. Ano yung nakikita nyo, nabe-vision nyo, panghawakan nyo na, tanggapin nyo na, i-claim na natin. Okay? Leo, na kailangan nyo pang marinig. Guidance
Eight of Wands. So, paisa-isa, travel opportunity. Why not? Meron po bang pagbiyahe? Or meron bumibiyahe ngayon? Or andito kayo sa proseso ng ilang nilalakad yung dokumento, travel documents, visa, passports, kahit sa simpleng pagpaplano or kusang pwedeng ipaangat po ito ng universe. Ayan, may pagganon si Moonshot. Page of Pentacles again, manifestation card, opportunity to guys. Oo, parating. Or merong parating, anything connected sa ibang bansa. Oo, add pa tayo. Ayan oh. Ang bilis. Nagugulat ako pa. Isa-isa ang humaharap sa inyo, Leo. Guidance para sa'yo ngayon. Mid-October, Leo. Ano kailangan nyo marinig? Financial independence, umangat. Okay, di kailangan katakutan to. Talagang pa isa-isa, alam nyo. Usually, kasi ang liit ng deck na to, ito yung pinakamaliit na deck natin. Bumabagsak talaga lahat, pero sa inyo pa isa-isa. Sinusobrasya tayo. This is the death card, the reverse. Di kailangan katakutan, guys. Along with your other cards, dumadaan po kayo sa ilang changes, transitions, transformation ng buhay. Okay, may ilang pagbabago. Fresh start sa aking nakikita. Kumbaga, you're out with the old na and in with the new. Ayaw nyo na ng mga luma. Ganun. Or why not? Baka pagdating sa inyong mga physical home, andito kasi yung pagiging independent nyo sa pamilya, sa trabaho, sa pera. It's time na mag-declutter na kayo or maglinis, mag-clear ng inyong space, physical home man yan, or pagdating sa inyong mga relasyon na alam nyo hindi na nagsaserve ng purpose sa inyo, biglang may hugot, Oo, kasi may mga pagbabago po. Dumadaan kayo sa mga, kumbaga huwag nyo bigyan ng limits yung kakayanan nyo or kung ano pa yung gusto nyo makita sa inyong buhay na merong ginhawa, na merong comfort. Okay? Dito kasi kay Page of Pentacles, umangat na po new positive possibilities, new opportunities, new ventures, new business. May ganun ba? Money-making opportunity, travel opportunity, marami pong posibilidad. Tayo ay general reading, okay? So, of course, just only take what resonate pa rin. Or meron kayong higit na paglalaanan ngayong mid-October, Leo, pagdating sa pamilya, kaperahan, one of your family member, especially kung kayo mga breadwinners, providers, or single parent, dito po yun. Umaangat yung sense of responsibility talaga na kailangan meron kayo maibigay. Umaangat yung pagiging mature. Dalawa lang ito. It's either someone young or someone older sa family. Maring bigyan nyo siya ng higit na attention des mid-October. Okay? Okay. Patawarin sa boses ni Moonshot. Kaya pa ba? Add pa tayo, Leo. Ano kailangan yung marinig? Add tayo ng ilang messages pa po. May travel ba? 8 and 9 of Wands. It doesn't matter na bumagsak na. Hindi natin pipigilan ang dami nito. It doesn't matter kung ito pa ay long or short distance travel. Kahit short trips lang ito. Ay tayo. Page of Wands. 6 of Cups. Talagang connected sa pamilya. Ang lawak nito. Connected about your past. Maaring merong mag-revisit, revisit, reconnect, reunion, kahit sa simpleng pagpaplano, kahit over the net lang ito. Meron po bang ganun? Parang may magbabalik, may manunumbalik. Kahit sa simpleng pakiramdam. 7 of Pentacles, 5 of Pentacles, both reverse. Or pakiramdaman din po ang sarili. Physically, mentally, emotionally. Reversal tayo ha. Hindi isang medical advisor si Moonchild. Tanungin ang sarili kung sino ang pahinga mo or kung saan ka higit na makapagpapahinga, makapag-recharge ng energy, lalo pa kung talaga may pagkapagod din akong nakikita po Oo. Ayun yung pinaka nakikita kong dito. Huwag kayong papangunahan ng anumang bugso ng damdamin ha, na hindi okay. Ayan, note to self to kay Moonshot. I have my rising sign in Leo.
if ever merong tension na umangat, kahit sa simpleng emosyon, pagdating sa pamilya, or ilang taong malapit sa iyong puso, Leo, bago ka gumawa ng desisyon sa action or kahit sa simpleng komento, of course, this is something na alalayan ng sarili kasi totoo yan kapag napapangunahan tayo ng emosyon, dyan tayo natatalo. Okay? So, pag-iisipan mo muna ang bawat aksyon o pwede niyong mapaangat na boses. Oo. Yun lang naman. Yun yung nakikita kong maaring concern or maging concern nyo. Huwag pangunahan ng init ng ulo, in short. Kalma. Hinga muna. Sabi ko nga, clear your space. Kasi umangat yung kanina eh. Tayo po ay live na live ha. Babalikan ko yung ilang person of interest natin dito kay TikTok. Pero, maging klaro kayo sa sitwasyon o itinatakbo ng sitwasyon this mid-month of October. Biglang may pasok na ganun, you know. Huwag kayong magmamadali, huwag kayong mainip. Trust the process. Don't rush. May ganun akong energy. Kita mo, nakahiga nga siya. Along with your other cards kasi para may pagka-mainip akong nakikita. Okay. Ito yung umaangat. Yung power of voice niya rin kasi, dalawa lang yan. Is either kapag minsan napapangunahan ng boses, baka masobrahan or makulangan. So, balance is the key. Kahit over the net to guys ha, yung mga pinagpo-post natin sa social media, take it easy, pag-iisipan mabuti, think before you click or post anything over the net. Okay. Naipasok ko lang yan. Kasi parang magiging reckless ang ilan eh. So, take it easy. Take it easy. Huwag madaliin ang process. Kalma. Hinga. Okay? At pahinga rin pag may time po. If ever mag-apply o mag-resonate for some of you yung tension na aking nakikita. Ito yung guidance advice messages mid-month of October 2025 para sa inyo, Leo. Hi Virgo, ito na po ang inyong reading mid-month of October, October 2025. Anong kailangan yung marinig? Guidance advice para sa inyo. Anong parating? Subukan nating maging straightforward hanggat kaya. Guidance energy check tayo, Virgo. Anong kailangan mong marinig ngayon? Biglang umulan. Uulan ng biyaya. Naririnig nyo ba? Pero laban natin to naway hindi lumakas. Guidance advice. Virgo, anong kailangan yung marinig? Mid-October. Mid-month of October 2025, Virgo. Advice po para sa mga taong maaaring makapakinig nito. Mid-October. Energy check tayo. Okay, pa isa-isa. Sige. Ito yung pinakamaliit nating deck. Guys, kaya medyo parang mahirap i-shuffle pero lover natin. Isa-isahin natin tingnan. King of Pentacles. This one is in reverse. Of course, live na live po tayo sa ating TikTok. Ten of Wands reverse. Ace of Swords. Nakakakuha man tayo guys ha, para sa mga bagong nakikinig or nakakapakinig po kay Moonchild. Meron mang ilang nakabaliktad na baraha sa atin, yung reverse cards o reversal na baraha. Hindi ibig sabihin ay hindi na agad okay. Meron po itong kalakip na mensahe, especially kung iuugnay natin yung mga baraha sa bawat isa. Okay? King of Wands, the Empress. Speaking of Empress, this is planet Venus, yung planet ruler ni the Empress. So Venus right now, still currently ay nasa inyong mga sign Virgo. Umaangat ang inyong mga aura, yung pagiging magnetic nyo, yung inyong ganda. Hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili. Or merong na-impress sa inyo. Dito pa lang, King of Wands, King of Pentacles, Virgo, the Ten of Wands. Connected sa work. Yung ilang pinagsisikapan nyo, pinaghihirapan nyo, for some kung wala kayong ideya, or Moonchild parang wala naman,
Maaaring merong tahimik, ayan, tahimik lang na nakasilay, napupuna, napapansin, na-appreciate kayo, Virgo. Yung mga, lalo pa, kung alam nyo sa inyong mga sarili na nagsisikap kayo, ha? Binibigay niyo yung best nyo. Ayan, no? Yung sense of responsibility, dala-dala nyo, umaangat. Yan po, hindi nababaliwala. Why not? Ito, ang lawak ni The Empress, andyan na lahat. Money opportunity, why not? Love, attraction, beauty. Excuse me po. Eight of Wands, Wheel of Fortune. Timing ang lahat, nasa inyong alas ngayon, mid-October. Kiklaim na ba natin to? Lalo pa kung nakaramdam kayo ng ilang kabagalan sa progreso or nainip ang ilan, naramdaman na itong ilang glitch or ilang bagal na ito, delays. Parating to sa inyo ngayon, ayan, ngayong Oktubre, mid-month of October, Virgo, may magandang possibility po. Opportunity. So, tayo ay general reading. Of course, just only take what resonate pa rin. Unang-una na mention ko, connected sa work. It could be someone, itong na-impress sa inyo na mention ko ba? Someone higher ups, your boss, a leader, a client, ayan. Or kung ito'y patungkol sa love, kasi the Empress, again, si planet of love, Venus is currently nasa inyong mga sign. Although lilipat na ito, since mid-month tayo, magta-transfer ito sa inyong mga second house. Kasi lilipat siya sa sign ng Libra, regardless sa sign aking na ma-mention. Second house, money pa rin yan guys, na-mention ko na pera. Ayan. Merong ganda sa pera. Venus, Empress, connected din po to sa wealth, money. Nagiging money magnet kayo or magnetic, love-wise. So, mapapasana all, Virgo ang lahat. Maganda po yung ating nakikita. Walang tamis. Okay. Speaking of money, na-mention ko na eh. Kung meron kayong nilulook forward talaga, timing, nasa inyong alas, Wheel of Fortune, maaaring may pag-level up, pag-increase ng inyong mga sweldo. Kiklaim na ba natin yan? Kasi again, si Venus magta-transfer po sa inyong mga second house of income. So, may maganda, ayan na nga kasi umulan eh. Biglang, alam nyo, ngayon lang umulan sa sign nyo. Biglang buhos ng umuulan ngayon. May biyaya talaga guys. I-claim na ba natin? Yes naman po. Oo. Napupuna kayo. May pag-level up. May something 6 of Wands sa 9 of Wands. Reward. Sumasang-ayon ng doggies. Umangat ang inyong mga imahe, yung mga public image nyo. For some of you, maaring low-key lang ito, private. Or umaandar. Merong progreso. Lalo pa kung hindi nyo ramdam ito, gumagalaw kayo guys. May nararating yung inyong pinagsisikapan. Huwag nyong pagdudahan ng inyong kakayanan. Huwag kayong mag-worry. Umaangat lagi ang card ng pagiging warrior nyo as a Virgo. One of the warrior kayo sa zodiac. So, alisin yon. Stay optimistic sa inyong buhay, kaperahan, at pag-ibig. Maganda po. So, balikan ko yun ha. May magandang possibility, opportunity when it comes to money na kaakibat po itong trabaho nyo. Opportunity guys. Win-win situation. Nakita ko yung card dito. Kunin natin ha. Papakita ko sa inyo. Baka para sa inyo rin to. May win-win outcome. Winner. Sa success. Kahit na minsan parang mabagal lang or naramdaman nyo na ang bagal na ito. Pati ako na-excite, na-overwhelm sa barahan nyo. Pero maganda po. Gumaganda. Pero ito guys ha, kung talagang syempre pa, this is something kasi na nagmumula po sa inyong pinagsisikapan, pinaghihirapan. Marahil kaya umangat si The Empress. The 10 of Wands, kita nyo may mga bigat, may mga, yung act of service nyo. Masisipag kasi kayo. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Very detailed-oriented kayo, Virgo. Push kung push, grind kung grind yung aking nakikita, the King of Pentacles. So maybe take it easy lang din. Don't be too hard sa inyong mga sarili.
Pahinga rin pag may time, okay? Magtulog, baka ganito yon. Kasi nga nag-push kayo ng laban kayo. At meron ng reward yan, ha? Reward na parating. Gaano man kalaki, kaliit, ito sa paningin mo or sa paningin ng ibang tao sa iyong paligid. Pero nag-level up ka. Nag-i-increase ang mga situation. So, deserve mo ang magpaganda, magpaspa, magpahinga sa inyong mga paraan. Ito yung umaangat na guidance. Umaangat. Ito, hahabol ko. Relasyon, umaangat ang inyong halaga. Virgo, mid-month of October 2025. Ito po yung guidance na marahil kailangan yung marinig ngayon. Hi Libra, mid-month of October, mid-October 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Energy check tayo. Kamusta kayo, Libra? Andito pa rin tayo, Libra season. Saan ba tayo? Sa ano nang ganap? Anong mga handa nyo? Baka naman. Charis. Hindi, sana na-enjoy nyo ang inyong mga birthday month or birthday season nyo, Pero kuha tayo ng gabay para sa inyo. Mid-month, energy check tayo para sa Libra. Sa isang Libra na pwedeng makapakinig nito, guidance po para sa kanya. Happy birthday sa inyo, guys. Message? Ano kailangan marinig ng isang Libra right now? Guidance po. May umaangat. Okay. Libra. May gustong bumagsak. Yan ang pipigilan. Ito yung pinakamaliit na deck natin. Queen of Wands. Seven of Cups. The Star. Ace of Cups, the World, both in reverse. So, nakakakuha tayo ng ilang reversal na baraha. Pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi na agad okay. Okay, meron lang po itong kalakip na mensahe. So, Libra, Aces, Ace of Cups, Ace of Wands, both in reverse. Ano na to? Ang tahimik lang, ang low-key ng mga situation right now, for some of you, maaring yung celebration nyo or ganap nyo sa inyong mga kaarawan ay very private lang, solemn, wow, solemn. Kumbaga, hindi na ganun ka, hindi maingay, or baka ayaw nyo nang maiingay. Kalma lang, okay? Or, I'm getting a message dito, Libra. Yes po. Alin yun? More on self-care tayo, self-love. Ayun naman tayo, moonchild, self-love na naman. Ay, puro self-love na nga ako. Pero ito talaga yun. Una't huli, bago nyo i-priority yung ilang bagay, ganap, tao sa inyong paligid, deserve nyo yan ngayon. Magpahinga, magpaganda, magpaspa, magpaganda, yes, deserve nyo yan, ha? At Seven of Cups, meron parating sa inyo regalo, sorpresa, positive possibilities pagdating sa relationship, okay? That could be a surprise for some of you. Meron. Gaano man kabongga, kaliit, or kalaki ito sa iyong paningin or sa ibang tao, this is something ma-appreciate nyo. Okay? Alam ko positive yon, pero kaakibat nito ha, for some naman na merong inaayos, the world, the star, meron kayong nililook forward, inaasikaso, anything connected international, or halimbawa pagdating sa inyong mga documents, travel documents, papers, baka dyan kayo surpresahin. May ilang hindi inaasahan akong nakikita rito, guys. Unexpected. And as a Libra, you're all about balance. Mapanghawakan nyo to. Okay? Meron lang, halimbawa, pagdating sa money, or may ilang unexpected
bills or payments, expenses na pwedeng umangat po for some of you. Okay? Na may kaugnayan, especially sa travel or anything sa aking na-mention para sa ilan. Actually, sobrang mag-a-apply ito sa ilang galawan sa planeta ngayon. Nag-highlight rin po ang inyong mga 9th house right now. At ang lawak ni 9th house, bukod sa travel na umangat na dito, pagdating sa education, if ever kayo mga estudyante, may ilang unexpected ganap dyan. So, stay flexible, adaptable sa situation Libra. Okay? Kayo na tong higit na maging bigger person at umunawa, sumabay sa ilang chances na wala naman talaga tayong control. Pero dito, pinapaalalahanan kayo ng barahan na meron kayong control kung paano nyo pangahawakan ang situation. Okay? Maaring matest lang kayo sa part na yon if ever. Especially rin for some na nasa long distance relationship. Okay. Pero may solusyon, may resolution, limitless as I've mentioned. Ayan. Other messages, if ever. Alam ko birthday season nyo, pero may hugot akong nakikita, the 8 of Cups kasi, parang may pagtalikod akong relationship-wise. Buhay pag-ibig, relasyon, especially couples in a relationship, maring mabigyan nyo or mapunta yung higit na attention nyo. Mid-October tayo guys, sa inyong mga kapareha. Dalawa lang ito ha. It's either for some ay tatalikuran nyo na ang ilang situation. So reversal tayo. Lalo kung hindi nyo na natatanggap yung tamang energy, yung effort, yung love, for some of you, maring makapag-decide na to let go. Alam ko, diretso yun. Pero for some, maaaring i-let go itong negativity, unhealthy patterns, at pagsasamahan, pagtutulungan ng relasyon. So, tayo ay general reading, dalawa lang yan kasi umangat ang aces, guys. Pero bago nyo yan mapaangat, maayos, together, kailangan kayo mismo ayos, buo. Sabi ko nga, more on self-care, self-love, para maging buo kayo together. So, may pag-asa pa po ha. For some na moonshot, paano yan? Sobrang nag-a-apply, baka maghiwalay. Again, pwede itong ma-workout po. It's pwedeng pagtulungan, work on your partnership. Pero depende guys. Tanungin, at the end of the day, pakiramdaman, do some reflection, kayo ang higit na makapagpapasya. Kayo ang nasa inyo ang susi pa rin sa pagpapasya guys, ha? Alam ko, ayan, may pag-focus sa inyong mga buhay kapareha po. Okay. Kung hindi yun mag-apply, pwede pong may kaugnayan sa inyong mga partner in life, partner in business. May ilang decisions kayong pwedeng buuin dyan or bigyan ng prioridad. Mid-October. Ayan, ang umaangat. Okay, the star, the world, the tables will turn guys. As long as career-wise tayo, the Emperor, the Queen of Wands, napapangat yung enerhiya, hindi kayo sumusuko, focus, sa kabila nung ilang maring if ever komplikado minsan sa relasyon, ay hindi nyo napababayaan yung mga goals nyo or nais nyong ma-reach. Meron at meron kayong makukumpleto, ma-achieve, umiikot yan. Meron at merong pag-angat, the Emperor, nare-recognize kayo guys. Opo. The energy is giving, the Emperor, yung energy ni Mars. Actually, sandali. Double check ko lang ha. Speaking of Mars, nasaan ba si Mars ngayon? Okay, si Mars is currently in your second house of money. So, may ilang expenses talaga. May ilang, ito normal. Very normal naman na meron tayong pinagkakagastusan. Pero meron at merong papasok, guys.
Yes, merong lumalabas, merong papasok na maaaring konektado po sa inyong mga trabaho. Why not? May pag-increase, may pag-level up. The star, lalo kung ito yung nilulook forward nyo na, pinapaangat nyo na, hindi lang sa mga tala, pero sinasamahan nyo ng dasal. Umaangat kayo pagdating sa inyong mga buhay, kaperahan at karera. So may solusyon guys, okay? Ano man ang pinagdadaanan nyo sa mas practical at realistic work-wise. Baka ito yung surprise or ma-receive nyo if ever hindi mag-apply sa relasyon. May ilang unpredictable ganap, mekos-mekos minsan ng ganap, especially relationship. Pero, Libra, patuloy ka lang maniwala dun sa fire, dun sa passion, sa init, sa love. Okay? At huwag mo rin pababayaan yung ikaw. Kung nagagawan mo ng paraan or naiisip mo na ibabalanse mo yung ilang obligations mo or prioridad mo sa posisyon sa trabaho or sa relasyon, sana ikaw rin. Deserve mo yan, especially ngayon at tayo ay nasa inyong season. More on self-care, self-love. Ito yung umangat na guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig. Ngayong mid-October, mid-month of October 2025, Libra. Hi Scorpio, mid-month of October, mid-October 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Energy check para sa isang Scorpio na pwedeng makapakinig nito. Kuha lang tayo ng ilang messages. Kamusta ka? Kamusta kayo, Scorpio? Mid-October 2025. Anong kailangan mong marinig? Anong parating? Anong ganap? Guidance? Message? Scorpio, mid-October. Mensahe gabay po. 10 of Pentacles. Anong kailangan marinig ng isang Scorpio? May gustong umangat, hindi natin pipigilan. Scorpio. Okay. Scorpio, message po para sa mga taong ito na tumatalon-talon pa. Okay. Okay. Isa-isahin natin. 4 of Pentacles, this one is in reverse. So, pinakamaliit na deck natin to guys. Kaya maliit yung baraha, no? 10 of Pentacles. Tayo po ay general reading. So, syempre pa, still, just only take what resonates. Scorpio. Temperance card is in reverse. 7 and 7. Okay, pagtapat natin. 7 of Swords, 7 of Wands, both in reverse. 2 of Swords, the Devil, reverse, and the Hermit. Di kailangan katakutan or laliman. Meron lang po itong kalakip na mensahe. I see na merong ilang imbalances, Scorpio. Hindi po isang medical advisor si Moonchild. Simple card reader lang tayo. Physically, mentally, emotionally, the Hermit is here. Temperance card, even spiritually. Dalawa lang to. It's either merong nakukulangan, the Devil is here, nakukulangan, or nasosobrahan. Physically, mentally, emotionally. Again, just only take what resonate. Depende pa rin yan kung saan mag-highlight or kung saan kayo nag-iwan ng prioridad, Scorpio. Hindi madali. Wala namang perfect. Maraming chances nagkakaroon tayo ng ilang imbalances, relapses. May pagkasobra. Halimbawa, saan to? Sa paggamit ng inyong mga enerhiya, the King of Wands, the 4 of Pentacles, 7 of Wands, proteksyon sa relasyon or pagdating sa inyong mga trabaho, na minsan, okay lang naman kasi nga may goal kayo. The 10 of Pentacles ay narito. Push kung push. Meron kayong gustong tanggapin, panghawakan, ma-reach.
Pero pakiramdaman din ha, mid-October, pinapaalalahanan kayo ng baraha to listen. Listen to your body, guys. Sa part na ito, kayo po ang higit na makapagsasabi. Tapikin niyo ang inyong mga balikat. Minsan kasi baka hindi niyo na nararamdaman yan kasi nga meron kayong goal. Andyan yung pagkaklaro sa inyo kung ano yung gusto nyong marating, mapuntahan, matunguhan. Matunguhan? Oo, ma-reach. So dyan, baka hindi nyo naramdam, ay teka lang, pagod na rin pala ako. Tao lang din kayo. Napapagod din. Okay? Rest, recharge. So sa paraan na to, iba-iba tayo guys ha. Iba-iba nung approach sa healing. Physically, mentally, emotionally. The Hermit is here. Kung talagang sadyang meron, para sa ilan maring kusa na to kusang umaangat na ngayon ba lang, ramdam nyo, moon siya relate. Parang meron akong ilang kailangan i-focus sa aking health. Again, hindi isang medical advisor. Kung pahihintulutan na naisin, magpakonsulta po sa mga profesional. Okay, merong someone guide, may liwanag, may solusyon, resolusyon, may healing. Lalo pa kung hindi nyo ito babaliwalain. Okay, huwag niyong baliwalain. Health is wealth. Wow, parang message din to kay Moonchild. Message kay Moonchild to. Note to self. Pakiramdaman nyo, huwag nyo baliwalain yung kayo, ha? Kung nabibigyan nyo ng proteksyon ang inyong relasyon, posesyon sa trabaho, pamilya, una't huli, bigyan nyo rin ng proteksyon ng inyong mga sarili, Scorpio. Okay? Kung hindi yun mag-apply, andito pa rin Two of Swords. So, minsan hindi nyo na nakikita, napapakiramdaman yung kayo. Kasi merong maaring inihain ang universe sa inyo na ilang obligations, responsibilities. Meron kayong kailangan tapusin, meron kayong tinatapos, at nasasobrahan minsan or nakukulangan. Dalawa lang yan. The devil is here. Alin yun, Moonchild? Kasi importante to para sa inyo. Alin nga yun, Moonchild? Yung, sa work, partnership, business, Bessie. Andito yung productivity na ang ganda. I mean, andito pa rin yung blessing of work. Hindi kayo mawawalan. Okay? Pero alalay lang sa part na yun. Baka dyan kayo higit na maglaan ng oras kasi. Okay? Para higit yung mapatatag or mapaangat yung security, para matanggap nyo yung nilolook forward nyo. The Ten of Pentacles, guys, this is a great sign na hindi nababalewala. 10, about career. May makukumpleto, may ma-achieve. Andito yung stability, financial ability, stability, financial security, abundance. Andyan na lahat. So, hindi nababalewala yung mga efforts mo, yung sipag, yung focus. Meron kayong matatapos, maka-accomplish. Oo. Yun lang, baka napagod naman kayo. Pero ito na nga, sana mapakinggan nyo na alalayan nyo rin po ang inyong mga sarili. Success. Pero paano na yung kalusugan nyo naman? Okay. So, take some time off your best schedule para makapag-recharge, makapag-enjoy din pagdating sa inyong mga buhay relasyon. Merong nakakamiss na sa inyo sa part dito. So, reversal tayo every time. Or meron na kayo na-miss na ilang chances. More quality time kasama ang pamilya. Sabi ko nga sa inyo, iba-iba tayo ng hugot sa pahinga. Tanungin din ang sarili, sino ba ang pahinga mo? Okay. The Hermit, solitude, pag-iisa, alone time, maring kusa nga angat ito, temperance card, reverse. I mean, kung saan yung mararamdaman na gusto niyo lang munang mapag-isa, mapagnilay sa inyong buhay, na okay lang naman, marahil pinaghahanda na kayo ng universe kasi papasok ang inyong season next month. Oo. End of the month. Ayan. So, ngayon pa lang mag-recharge na ng energy, magpaganda, magpaspa, magtulog.
Ganun lang naman ito. The devil, yung ilang unhealthy approach natin sa life na hindi okay. So, take care of yourself then. More on self-care and self-love tayo. Ayan. Okay? At meron akong celebration na nakikita na parating positive possibilities of opportunity. Huwag lang kayong mainip, the temperance card. Huwag mainip, huwag magmadali. Balance. Kasi isa lang yung nakikita ko dito. May ilang imbalances guys na normal. Wala namang perfect. Ang hirap ibalanse ng buhay sa lahat ng pagkakataon. Pero isa-isa lang. Baka naman nape-pressure kasi kayo or na-overwhelm kayo sa ilang responsibilities. Work, money, family. So, isa-isa lang. Take it easy. Take everything one day, one step at a time. Ito yung umangat na guidance, advice, messages para sa inyo. Mid-month of October 2025, Scorpio. Hi Sagittarius, mid-month of October 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Kamusta na kayo? Kamusta kayo? Kamusta ka, Sagittarius? Kulang tayo ng ilang guidance. Energy check tayo. Message para sa mga Sagittarius, mid-month of October. Para sa taong maring makapakinig nito na Sagittarius, message po para sa kanya. Anong kailangan nating maiparating sa mga taong ito? May umaangat. Sagittarius. Guidance, advice, Queen and Knight of Swords. Okay, tumatalon. Sagittarius, mid-October. Guidance po para sa mga taong ito. Okay, may gustong umangat. Ito yung pinakamaliit nating deck. Hindi natin pipigilan, isa-isahin ko lang guys. Knight of Swords, Queen of Swords, the Hierophant, Six of Cups, the Strength card, that's why it's in reverse. Three of Pentacles, the Empress na napakasipag sa ilang baraha ngayon. Ay, iuurong ko lang kayo, napaka-imbalance ni Moonchild, Sagittarius. Love is in the air. Sa akin nakikita dito. Mapapasana all ang mga situation. The Empress, the Hierophant, the Six of Cups, especially na may kaugnayan. Parang merong alin. Nagiging emosyonal. As a Sagittarius, very practical din kasi kayo eh. Independent yung inyong mga sign. Kahit kayo lang, kayang-kaya niyong tumayo sa inyong mga sariling mga paa. The Queen of Pentacles, no matter what your relationship status ngayon, Sagittarius ha, tayo po ay general reading, single ka pa man, in a relationship, attached, or married, I feel na magiging extra emotional or sensitive ang ilan. May ilang ganap pagdating sa inyong mga pakiramdam, sa inyong mga emosyon, sa inyong love life, relasyon. Kahit sa simpleng pakiramdam, kung kayo single ngayon, parang nandyan ba yung cravings, kusang umaangat or kusang pwedeng mapaangat ng universe? Cravings saan? Sa love. So, reversal tayo again. Pwede itong, syempre, kailangan mag-i-effort din tayo. Kung i-allow nyo lang ito, magiging bukas kayo na merong makilala or merong magpakilala. Three of Pentacles, andito, Queen and Knight of Swords, single, especially. Pero hindi naman kailangan. Sinabi kasi ni Moonchild eh. Meron. Of course, ikaw higit na makapagpapasya. Listen. The your intuition, physically, mentally, emotionally, or even spiritually. The Strength card ay narito. This one is in reverse. So, iba-iba kasi tayo. Kahit pare-pareho kayo ng sign as a Sagittarius, magkakaiba po ang bawat isa.
Okay, depende sa inyong mga enerhiya, strength, kung handa na ba kayo or unti-unti pinaghahandaan ang pag-ibig. Pero kasi ngayon mid-October ang ating hiningi. Sabi ko nga love, una pa lang. Love, attraction, beauty, umaangat, nag-glow up, or nag-grow ang inyong mga buhay relasyon. Yes po. Especially for some na may kaugnayan, ito yun, sa mga nakalipas. Someone from the past, or couples attached na pinatatag na rin ng ilang pagkakataon. May ilang pinagsamahan na rin kayo together. Alin yan, kung nakikita niyo yung reaction ni Moonshad na napapangiti, maaaring merong merong love proposal, single, or marriage proposal akong nakikita. Yes po. Very romantic, conservative, traditional yung energy, the Hierophant, maturity, yung beauty ay andito. Ito lang naman kung magiging handa ang bawat isa. Pero talagang umaangat po ang pag-ibig. Pag-ibig ang mangingibabaw ngayong mid-October. Single, again, kung ready to mingle, may ilang person. Could be connected sa ilang teammates, workmates, friendship. You may meet someone, guys, single, Sagittarius. Kung i-allow nyo lang, again, iba-iba tayo dyan. Kung hindi pa kayo handa, huwag niyong ipilit. Pero kung andito na ready na, yes po, meron kayong matanggap. Why not? Matanggap, 6 of Cups. The Empress. Matanggap mula sa inyong minamahal or someone na nanliligaw, meron ba? Or makilala, ayan. Pwede niyo makilala through your connections, friendship, teammates, workmates, or sa isang event. Merong mag-confess, the Queen and Knight of Swords, merong magsabi na ng kanyang nararamdaman sa inyo. Gusto niyo ba yun? Yes po. Umangat ang Leo energy regardless sa sign aking na-mention. Very fiery. Yung beauty, yung pagiging magnetic. Leo energy. Leo is in the 5th house of love, romance, dating stage, talking stage. Yes po. Maybe yun yung pinaka-message din. Have fun, enjoy, mid-October. Especially kung itong mga nakalipas na linggo or buwan ay masyadong naging hectic yung schedule or seryoso sa inyong mga buhay, trabaho. Maybe it's time naman to relax, to chill naman. Okay? Ito yung umangat sa inyo. Nakangiti lang si Moonshot. Happy lang, kumbaga. Wala namang perfect na sitwasyon, posisyon, relasyon. Pero, maybe yun. Look at the brighter side na lang ng buhay. Doon sa ilang magagaan, mas masasaya. Kung saan mas mapapangat mo, yung meron kang peace of mind. Okay, positive lang. Okay, other messages, Moonchild, wala dyan ang aking isipan. Pagdating sa inyong trabaho, work-wise, andito pa rin yung pagiging productive, pagiging busy. Baka dyan mag-apply yung ganda. Meron nai-impress sa inyo, Sagittarius. Yes po. Meron nakakakita or nakikitaan ka nung galing, nung ganda, nung appreciation kung paano ka sa trabaho or sa relasyon. Kahit papakiramdam mo malabo yan. Yes po. Maaring tahimik lang yan nakasilay, pero nag-level up, umaangat, may na-impress sa yung industry. Someone. It could be someone older, mature, could be your boss, a VIP, a client, hindi nababalewala yung mga patuloy mong pinapaangat na enerhiya sa iyong buhay paggawa. Yes po.
Claim na ba natin yon? Yes naman. More positive. Okay, habol ko to guys ha. 6 of Cups. The Empress kasi about children then. If ever meron na kayong kids, meron kayong yung chances, meron kayong ikot ay priority sa part na yan. Or palakasin, bigyan ng something attention. Or higit na focus. Or the Empress card guys, na-mention ko to before your sign sa mga Capricorn, kung nakapakinig kayo. Pero, eto, I do not accommodate pregnancy questions. Pero ito yung sinasabi ko na kusang umaangat po kasi merong pregnancy card indicator at kusang umaangat yan si The Empress. Hindi isang medical advisor si Moonchild pero merong merong blessing na dumating. Baby blessing kahit sa simpleng pakiramdam, pagpaplano, ideya. Oo. Yes po. Reversal tayo. Pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa ilang taong malapit sa iyong puso since umangat dito, pamilya, kababata, katrabaho, may balita in regards bata. Ayan. Or bumabata kayo. Nagiging young. Care that heart. Baka yun yung pinaka-advice lang nito. Pangatin yung pagiging childlike. Yung energy naman. Have fun, enjoy. Okay. Pahinga rin pag may time. Iba-iba tayo ng atake sa pagpapahinga. The strength card kasi is in reverse. Lalo kung masyado kayo nanlalaban, seryoso masyado na sa ilang ganapan sa buhay, deserve ang pahinga. More on self-care tayo and self-love. Priority nyo rin yung kayo. Okay, ito yung umangat na guidance advice, messages, mid-month of October 2025, Sagittarius. Hi Capricorn, mid-month, mid-October, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Anong kailangan yung marinig? Mensaheng gabay lamang po. Capricorn, kamusta kayo? Mid-month na tayo. Guidance, energy check para sa mga Capricorn po na maaaring makapakinig nito. Guidance Capricorn, mid-October. Guidance para sa kanila. Message? Capricorn, para sa'yo na maaaring makapakinig nito. Capricorn, kamusta? The world. Okay. May ilang bumabagsak na. Mag-a-add tayo. 2 of Wands. May ilang ganap. Okay, the Devil. Actually, ito hindi kailangan katakutan or laliman ha. The Devil, that is your sign. Zodiac sign niyan is Capricorn. Pero hindi ibig sabihin, ano na agad. May kalakipin na mensahe kasi ang tendency sa mga Capricorn, especially work-wise, pagdating sa inyong mga pag-angat ng kusang pag-angat ng mga sense of responsibility sa inyo. Kaya yan ay umaangat or sign nyo talaga. Kasi, andyan minsan nasosobrahan doon sa ilang pagpupush nyo, pagiging goal or career-oriented nyo. So, dyan kayo kailangan umalalay ng higit nang walang pagkakulang or pagkasobra. Yes po. May pasok lang natin. Pero, wait lang, urong natin. Tayo live na live sa ating TikTok. The 2 of Wands. The world is in reverse. Ito yung pinakamaliit nating deck. 7 of Pentacles, the Star. The Empress. The Devil, 9 of Cups, Ace of Pentacles. So, for some of you, tayo po ay general reading Capricorn na nasa ibang bansa or may ilang ganap pagdating sa ibang bansa. Kahit over the net lang ito, pero meron bang travel ang ilan sa inyo? Travel. Oo, the world. 2 of Wands. Nag-highlight dito. Merong travel opportunity. Why not? The Star. The Ace of Pentacles, ang pwedeng ihain sa inyo ng universe, especially kung
ito yung something na hinihintay nyo na or nilook forward na ng ilan sa inyo, merong pagbiyahe akong nakikita. Or meron ba kayong inaayos, inaasikaso na ilang travel documents, visa, passport? Claim natin ha, na kasi baka natatagalan eh. Andyan ang opportunity. Papunta yan sa inyo, matatanggap niyo yan sa tamang pagkakataon. Timing lang. Huwag kayong mainip. Huwag kayong magmadali. The Empress card. So, maring tayo po ay general reading again, Capricorn. If this is about love, romance, for some of you na nasa long distance relationship, ayan, the Empress is actually the Empress, umangat. Sandali, double check natin ha. Yung ilang galawan sa planeta guys, umikot-ikot ang ilang planeta sa astrolohiya. Ano po? Kaya lagi kong na-mention, totoo naman, everything is temporary. Nothing is yet set in stone. The world, das one is in reverse, umiikot yan. The tables will turn at aayon ng ilang situation sa inyo. Pero the Empress, kay mga Capricorn, oo. Si Venus, ang planet ruler ni the Empress. Ayan, si Venus right now is currently ay nasa inyong mga 9th house of travel. Sobrang umayon sa ilang barahan nyo, Capricorn. So, may ilang ganapan dyan, namumulaklak ang mga bulaklak. May pag-bloom, nag-glow, especially kung andito na kayo sa LDR. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Okay, may pagka-sobra, may pagka-intense to devil. May pagka-miss akong nakikita. Paano naman kaming single moon child? Why not? Kung i-allow nyo lang ito at ready na kayo to mingle, kahit over the net ito, meron akong nakikita na pwedeng umangat, pwedeng ihain ng universe sa inyo. But this is something, of course, na kailangan magpuput ka rin ng something effort. Paano naman yan makikilala kung hindi mo i-allow? Okay? Hindi mo tatanggapin. The Empress, love, attraction, beauty, umangat ang inyong mga aura. Yung pagiging magnetic nyo. Full of opportunity, positive possibilities with Ace of Pentacles. The Devil umangat actually along with your other cards, positive naman po ang aking nakikita. Hindi to kailangan katakutan or laliman, sabi ko nga sa inyo, meron lamang po yung kalakip na mensahe. Other messages, kung hindi yun mag-apply, the Empress, this is about children. Pregnancy card, guys. Again, tayo po ay general reading, hindi po isang medical advisor sa Moonchild. Ito yung mga pagkakataon, kusang umaangat. May mga nagtatanong minsan sa live about pregnancy, sa pagbubuntis. I do not accommodate yung mga ganong question, guys. Pero meron talagang pregnancy indicator. Kusa itong umaangat at ito na yun. Umangat sa inyo, lalo pa kung nilulook forward nyo na ito, minamanifest nyo with a star, or talagang pinagdarasal na ng ilan. Ayan na. Merong baby blessing for some of you. Ready ba kayo doon? Yes po. I-claim na ba natin yon? Why not? Blessing yan. Baby blessing. Kung hindi to mag-apply sa inyo mismo, maring sa ilang kamiyembro ng pamilya. Yes po. Or kung meron na kayong mga anak ngayon, maaring higit nyo silang bigyan ng focus at atensyon ngayong mid-October. Maaring higit kayong kailanganin, hanapin, okay, yung ganon. So, dalawa lang to sa aking nakikita. It's either someone younger or older pagdating sa pamilya na kailangan mong bigyan ng something attention. TLC, tender loving and care. Kailangan i-assist, tulungan, gabayan, someone nakatatanda or nakababata po. Okay, kung hindi yun mag-apply, could be connected sa inyong mga physical home. Kita mo may bahay dito. Maaring meron kayong ipa-priority, ayusin, kukumpunihin, bibilhin, para sa mas ika-comfort, ika-i-improve ng inyong tahanan. Or meron bang paglilipat?
May pangingibang bansa, why not? Or may pagbili, pagbebenta, reversal guys, ng property. Ganun yung nakukuha kong energy. Yes po. Okay, pero overall, umangat yung positive, yung contentment, yung fulfillments. Yes, guys. Speaking of bahay, no? The Empress, Ace of Pentacles. Kahit sa simpleng pagpaplano po, umangat dito. Alin? Yung kasapatan yung happiness. Meron ng ibahay sa inyo. Para sa ilan na may ilan na rin nalagpasan na pagsubok sa buhay. Kumbaga, sinubok na rin kayo ng ilang pagkakataon. Couples, in a relationship, maaaring mag-decide ng ilan sa inyo. Long-term plan, 7. Alin? Mag-decide na magsama na sa isang bubong. Parang meron ako new beginnings, fresh starts na nakikita para sa inyo. Since 7, na-mention ko na, si Jupiter right now, kung nakakapakinig na po kayo sa ilang card readings natin, general messages, sa Jupiter is still currently nasa inyong mga 7th house of relationship, marriage. Meron bang propose at paano na to, moon child? It could be a surprise for some of you or unexpected proposal, love proposal, single in a relationship. Nag-glow ang inyong mga buhay, pag-ibig with the Empress. Long term. Okay. Paano naman ako moon child? Wala pa yan sa isip ko. 7th house, guys. Maaari po itong mag-apply pagdating sa inyong mga buhay, kaperahan, negosyo. May tatag akong nakikita rito. Yes po. Okay. Ayan yung aking nakikita. And meron akong para sa ilan, the world, the star, the Empress, major arcana ang umaangat. Maaaring merong major ganap. Mid-October tayo, guys. Ang daming iniiwan ng baraha. Kayo na yung pinakamahaba ko atang so far nababasahan 10 minutes na. Pero 10-10 ang rating. Why not? Meron akong ilang aral na nakikita. Ilang realizations, learnings, lessons learned in life. Mas umangat yung maturity ngayon. May pagkasobra pa nga dun. The devil. Na ang ganda. Okay, pero syempre pa stay balance sa walang pagkakulang or pagkasobra. Meron bang magbabalik eskwela for some of you? Alam nyo, ang lawak, ang lalim. Meron ako nakikitang maipapanalo nyo ngayong mid-month of October. Claim na ba natin to? Yes naman. Stay positive. Money opportunity, andito rin. So, yes na to. Manifestation card, guys. Ace of Pentacles, the star. Manifestation. Be positive. Ito yung umangat na guidance, advice, messages para sa inyo. Mid-October, mid-month of October, 2025, Capricorn. Hi Aquarius, mid-month of October, mid-October 2025. Ito na po ang inyong reading. Sandali, tayo po ay live na live sa ating TikTok. Ayan. May pa-exam si TikTok, sasagutin ko lang po. Ayan, nasagot ko na. Nakapasa tayo. Hindi. Ayan. Para sa mga bago po, yung bawat card readings natin ay live na live ko pong kinakaharap. Ayan. Patawarin po sa boses ko ngayon kasi may ubo pa rin ako. Pero ilalaban natin to, Aquarius. Hingi tayo ng guidance para sa inyo. Kamusta kayo? Mid-month of October tayo. Anong kailangan yung marinig, Aquarius? Energy check para sa tao pong maring makapakinig nito. Mid-October 2025, message. Ano kailangan mong marinig, Aquarius? Guidance po para sa mga taong ito. Okay. Ay tayo. Message. Paisa-isa. Ano kailangan marinig ng isang Aquarius? Okay, may gusto pang umangat. Hindi natin pipigilan. Tayo po ay general reading. Of course, just only take what resonate pa rin.
the Emperor, Three of Pentacles. So, ito yung pinakamaliit nating deck. Pakita natin sa live. Ayan. Pinakamaliit nating deck. Ayusin natin. Eight of Cups, the World, Wheel of Fortune, Ten of Swords. Okay. May travel ba kayo guys? It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Kahit short trips lang. Simpleng pagpaplano. Kahit sa simpleng ideya ang umangat sa inyo. Oo. Kumbaga, ito iba-iba tayo kasi ng paraan po Especially kung meron kayong pinagdadaanan physically, mentally, emotionally, financially. Ayan, na hindi ganun kagaanan. Maaaring makatulong o ito yung paraan para kahit paano makahinga. Makahinga-hinga sa ilang isipin. The Eight of Swords, the Ten of Swords, I will be honest, medyo para bang ayan, may hugot, hindi kailangan katakutan, pero painful, okay? Hindi siya madali. Parang ang hirap nung situation for some of you. Why not? Travel. Ayan. Baka ito ay makatulong. Spend time sa ito. Ayan. Three of Pentacles. Spend quality time kasama ang mahal mo, mahalaga sa'yo. Or, okay. Kahit over the net lang. Moonchild parang malabo yan ngayon. Especially the world. Kung kayo nasa ibang bansa or nasa ibang lugar. Kahit over the net. Tanungin ang sarili. Sino bang pahinga mo? Aquarius. Or ano yung paraan mo paano ka nakakapag-recharge ng iyong energy. So, reversal tayo guys. Pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa isang tao sa iyong buhay. Maring merong magbalik, manumbalik, the Eight of Cups is in reverse. Or merong 8 and 8. Okay, merong pagtatagpuin ulit ng universe. Pagsasalpukin ulit the world or the universe rather. Wow. Lalo pa kung natagalan ito, maaaring magkaroon kayo ng pagkakataon to connect or reconnect this time. Again, kahit over the net lang po. Since yun yung normal natin. Three of Pentacles kasi. Three is about communication, connection, social media. Ayan. So, ayun, more quality time with your loved ones. Baka merong nakakamiss or meron kang namimiss or meron kayong namimiss na chance na pwede naman sana. Yung time. Or sabi ko nga, iba-iba ng way or paraan ng bawat isa, paano kayo makakahinga, makakapagpahinga. Time with Mother Earth, yung connection sa kanya, pahinga rin pag may time. Okay? Actually, Three of Pentacles, Two of Pentacles, connected to sa home, your family, or work. So, andito na yung lahat. Especially, pagdating sa teammates, workmates, three, connected din sa siblings. So, kung meron kayong mga kapatid, cousins, neighbors, may connection. May pagbabalik. Mayroong magsasalpukan ulit. Hindi. May reunion. Kahit sa simpleng pagpaplano, why not? Since dito na tayo, papasok na po ang holiday season. Maaaring nagpaplano na kayo, paano kayo sa Pasko? Paano kayo dito sa bakasyon? Ganun. Okay, ganun yung energy na aking nakukuha. Other messages, kung hindi yan mag-apply pa rin sa inyo, okay, stay positive. Alam ko madaling sabihin, mahirap sa lahat ng pagkakataon maging positibo. Pero ito kasi minsan yung ilang negative thoughts natin, parang ang hirap kumuwala. Ang hirap tingnan ng sitwasyon ngayon para sa ilan. Hindi nagiging madali. Pero pagtanggap. Okay, acceptance kung ano yung ngayon, kung ano yung nangyari or mangyayari pa. And do some healing. Healing. Physically, mentally, emotionally, yan yung aking na-mention. May pagka-Bessie, Wheel of Fortune, the Two of Pentacles. Hindi kailangan laliman guys ha, yung aking medyo painful na nakikita. Baka kasi hindi nyo na nadarama. Wow. Hindi nyo na nararamdaman yung kayo mismo. Manhid na. Kasi may ilang goals kayo.
May ilan kayong gustong i-priority, i-balance the Two of Pentacles. Na baka para sa ilan, kaya umangat yung ilang, hindi po isang medical advisor si Moonchild ha. Simpleng card reader lang tayo, pero balance is the key na hindi nyo rin nakakalimutan or i-priority yung kayo. Okay. Ito yung umaangat. Ano pa bang ma-add ko sa inyo? Wheel of Fortune, guys. The world. Umiikot yan. The tables will turn. Wheel of Fortune. This is a great sign na ayon ang lahat sa inyo. Nasa inyo ang alas. Kahit pa ngayon, sa ngayon, for some, parang ang labo niyan, Moonchild. Umiikot yan, ha? Maniwala lang kayo. Tulungan lang din ang sarili sa una kong na-mention, pagtanggap, pagsabay sa ikot ng buhay. Oo. Okay. Ito yung umaangat para sa inyo. I-allow nyo lang tanggapin ang mga situation ng walang pag-iimbot. Ayan. Minsan wala tayong higit na kalaban, kundi ang ating isipan. 8 of Swords. 8 and 8. Dumadaan kayo sa ilang transitions, transformation, may ilang changes. Yes. Pero sabay kayo dyan. Aayon ang mga bagay. Balance. Mapapanghawakan ninyo ang mga situation. Pero pahinga lang din pag may time. Okay? Ito yung umangat na guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayong mid-October. Ayan, mid-October 2025, Aquarius. Hi, Pisces. Mid-month of October 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Mid-month na tayo. Kamusta kayo, Pisces? Subukan natin maging straightforward. Guidance, advice, message para po sa mga Pisces na maring makapakinig nito. Minsahing gabay para sa kanila. The King of Swords. Add pa tayo. So, ito yung pinakamaliit nating deck. Ayan. Pisces, mid-month. Mid-October 2025. Guidance para sa inyo. May ilang bumabagsak. Gusto ko pang mag-add. Pisces energy. Para sa taong maring makapakinig nito. Mid-month of October po. Anong kailangan nating maiparating? Guidance. Okay. Isa-isahin natin. 7 of Pentacles. The Fool. The 10 of Cups. 6 of Cups. Okay. 3 of Cups. 9 of Cups. The King of Swords. So, maring, ito siguro yung pinaka-advice na kailangan marinig. O ito yung maring kusang ihain ng universe mid-month of October. More on relationship, partnership, marriage, family. Isa lang yung umaangat, guys. About your loved ones. Sa mga taong mahalaga, mahal mo. Actually, andito na lahat. Pamilya, kaibigan, anything related pagdating sa iyong past. Para bang may mga bago. The Fool. Or may ilang pagbabago na, pero pinapaalalahanan ka ng baraha mo, Pisces, to be positive. Remain positive sa iyong buhay. Kahit pa para sa ilan, if ever, merong ilang pinagdaanan nitong mga nakalipas na linggo, na hindi ganon kagaanan, ito na, umaangat Pisces sa'yo na hindi ka kailangan mawalan ng pag-asa or mapanghinaan ng loob. It's okay not to be okay, sabi nga nila. It's okay to pause. If ever lang naman, for some of you, especially itong mga nagdaan kasi na blood moon, yung ilang past readings natin, the past weeks, Pisces, nag-highlight yon
sa inyong sign, sa inyong mga buhay relasyon, pag-ibig, andito lahat. Pero, eto na. Mas claim na natin to ha. Mas magaan, mas masaya, mas merong fulfillments, may pagtanggap. Okay, kung ano yung ngayon, may kasiyahan. Deserve nyo to. Kahit pa moonshot, parang hindi naman. Kung hindi to mag-apply, parang hindi ko pa kayang magsaya. Parang may kulang, hindi na okay. And maybe, unti-unti, hindi mo kailangan madaliin ang mga situation. Okay, unti-unti. Take it easy. Don't be too hard sa iyong sarili. Ano pa man ang nararamdaman mo, hindi ka dito nag-iisa. Ang daming umangat. Sa laban mo sa buhay, merong ilang suporta akong nakikita. At again, ito po ay pagdating sa mga mahal mo, mahalaga sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Okay? Other messages, kung sa mas practical tayo, 7 of Pentacles, the King of Swords. I feel na merong parating when it comes to money. Especially yung ilang napurnada or hinihintay na ng ilan sa inyo. Or natagalan ba ito? Inaasahan nyo pero hindi pumasok-pasok or hindi makarating-rating. So, reversal tayo every time, guys. Pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa isang tao, sa iyong buhay. Ayan. Maring makabayad na or kayo ang mabayaran. So, again, reversal. Anything connected money-wise. Ayan. At andito, again, kung dyan mag-apply yung fulfillment, yung contentment, na-mention ko ba, yung pagkasapat, magkakaroon ng pagkasapat. Physically, mentally, emotionally, financially, Pisces. Claim na ba natin yan? Yes naman po. Okay. Other advices, messages, babalikan ko buhay, pamilya, relasyon. Since meron ilang plano rin ako nakikita, mag-holiday season na kasi kung aking i-apply, if ever meron bang connection, reconnection, pagdating sa ilang friendship, social groups, your family, reunion. Oo, kahit sa simpleng pagpaplano, na may kaugnayan sa ilang taong mahalaga sa'yo, mahal mo. Doon pa rin. Or pagdating sa inyong mga physical home, if ever hindi to mag-apply sa isang tao, may mga bahay guys, nakikita nyo ba? Pinakamaliit na deck to. Pisces, meron kayo or dadaan kayo sa, or ngayon pa lang, kahit sa simpleng plans. Meron po ba? House renovation, kahit sa simpleng pag-repair, or pinapaalalahanan na kayo, mag-declutter na, maglinis, mag-general reading, general cleaning reading tuloy. Ayan, kumbaga, something new, fresh starts. Mga bago or pagbabago sa inyong buhay. Deserve nyo yung maging masaya. Yun yung pinaka nakikita ko rin dito. Okay. Ano pa ba? Ano pa bang ma-add natin? New beginnings. If ever, balik tayo doon sa merong natapos. Meron ba? Nagtapos. Hindi ganun kagaanan sa relasyon. May mga bago. Mas masaya. Mas okay. Pero kung totally moonshot, wala nag-end talaga yung relationship, partnership. Oo. Meron ako nakitang settlement, guys. Agreements. May pag-ayos, sabi nga nila, ang mga bagay ay maidadaan sa mabuting usapan. Meron kayong maisisettle. Or kailangan talagang mapaangat. Okay? Ang inyong mga bosses. If ever, halimbawa, dumadaan kayo sa, alam nyo, ang daming iniiwan na messages. Sabi ko, diretso lang sana tayo, Pisces. Pero ang daming maring makapakinig kasi nito. So, kailangan kong maiparating. For some of you na dumadaan, halimbawa po sa divorce or sa annulment, meron bang ganon? The King of Swords kasi narito, no? Family, ayan. Ano yun? Pag-uusapan, okay? Pag-uusapan ng may pagkakalma. May lang possibility, pero more on the positive tayo, pagtanggap, pag-unawa, pagpapatawad sa sitwasyon, ano man ang tinatakbo ng inyong pagsasama.
for some of you. Paano naman kaming single? Mari ito yung mag-apply po dito sa business. If ever meron kayong kasosyo, trabaho, partnership, meron kayong sisettle sa part na yan, guys. Na hindi nyo kailangan laliman or katakutan kasi along with your other cards, ang ganda naman po. Yun lang. Kailangan lang dito pag-uusap. Meron kayong kailangan i-finalize or talagang bigyan ng higit na focus. Ayan. If ever I'm getting a message na para sa ilan na meron talagang laban or pinaglalaban sa taas, hindi po isang legal advisor si Moonchild. The King of Swords kasi narito 9. 9 of Cups, ito yung ilang goal nyo, ilang pinaglalaban nyo sa batas. Meron bang ganun? Again, may dadaan ng mga bagay sa mabuting usapan, Pisces. Kumonsulta ka sa alam mong nandyan na higit na makapag-iiwan sa'yo ng payo. Kahit sa simpleng pagpapayo, maging bukas ka dito. If ever meron kang lawyer, okay, na pwede magprotekta sa'yo. Okay. Di ba napunta tayo sa batas ng isang api? Ganun yung nakukuha ko, guys. Hindi kailangan laliman, ha. Pero, sabi ko sa inyo, may kasiyahan, positive possibilities. May ilang laban, hindi perfect ang buhay, pero makakayanan nyo to. Malalagpasan nyo, masisettle. May solusyon, may resolusyon, at deserve nyo yung pagiging at peace or magiging masaya, magiging maayos ang lahat. Tiwala lang. Ito yung umaangat. Alam ko may hugot pa. Guidance, advice, messages para sa inyo mid-month of October 2025, Pisces.